parang siguro everything fell into place. Maybe it was destiny. Sabi ko nga, nagkataon lang na nagbasa ako ng spam messages and yung composer messaged me. She was giving me the song. She was even asking me to like, she wanted to pay me to sing her song. So, since nagandaan ako dun sa song, sabi ko, no, you don't need to pay me. Let's just collaborate. Kinukutos namin yung song. Dahil naniniwala ako sa kanila. Nagkataon talaga. And actually, hindi na rin, wala pa siyang alam masyado sa issue yung composer. Kaya wala talaga ako sa mga. Prangkahan diretsahan kasi bumatin. So papasok sa kamalayan at kaisipan ng bawat isa na posibleng may kinalaman dito sa ginawang pagbubuhat sa iyo. Question ko lang, nakatulong ba yung isyong pinagdaanan mo para mas lalo mong mabigyan ng magandang interpretasyon ang awiting hubad? Answer ko naman. That was actually yung naranasan ko. It was not a good experience. So I would not say that's sexy at all. But I would say yung mula noon nung mangyari yun, it made me a strong person. It made me, kung ano yung wisdom na meron ako ngayon. So, nagano yun. Through time, na-develop sa akin siguro yung strength ko as a person. Hindi lang dahil dun sa nangyari na yun, kundi dun sa lahat ng mga pinagdaanan ko, nagano na yun, nagsama-sama na yun, accumulative. And now, ayan, lumabas na lang sa hubad. Siguro, lumabas yung lahat ng experiences ko sa buhay. Natakot ka sa mga interview mo na sinabi mo na kaya hindi ka nagsalita, lumantad, natakot ka. May mga taong nilapitan ka pero hindi sila nakinig at hindi naniwala ang iba. Yes. Ngayon ba, sa kinauupuan mo niyan, gaano ka na ba kalakas? Gaano na ba katatag ang isang Jel Santos para harapin ang mas malalim pang problema kaysa dun sa rape na hinarap mo? Yung harassment na hinarap mo? Masasabi ko, I'm matatag na ako ngayon. I'm of age. I went through a lot after that. Dami namin pinagdaanan. Manager ko, si Kuya Romel. Mapasa career ko, mapasa personal ng buhay. Kasi syempre, nung mangyari yun, yung personal ng buhay naapektuhan, wala ako ng trabaho. I was the breadwinner of the family. So, dami talagang pinagdaanan. Pero, that made me who I am right now. Kundi dahil sa mga nagdaan na yun, hindi ako magiging kung sino ako ngayon. Kaya I'm thankful for that, sa mga pinagdaanan ko na ngayon. And I'm ready to face kung anong mga dadating pang mga challenges. Mas matibay na ako as a person para harapin yung mga pagsubok pang dadating. Diretsahan, ano ang pananaw mo ngayon sa mga LGBTQIA+, pagkatapos may mangyari, pagkatapos na ikaw ay mag-scandal? I have nothing personal with LGBTQ+ sa mga community. And, yung nangyari sa akin is isolated, because yung person na to, maybe he didn't represent the community really well. So it's really the person. Hindi naman yan, kumbaga yung kasalanan niya, hindi kasalanan ng buong LGBTQ community. Siya lang yun, siya yung gumawa nun. So kasalanan niya lang. Hindi dapat madama yung buong community. Last, yung mga pangyayari ba na binabalikan natin pag-usapan ngayon, para sa iyo, ito ba ay bangungot o destiny? Destiny. It was bakit? Everything happens for a reason. Lahat mayroong dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay. Kasi hindi naman yan nahayaan ng Diyos kung hindi yan meant to be. Kaya for me,
It's destiny. Thank you. Thank you, Tito Mark. Ay, salamat. Tapos din si Boy.